Magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood. Muli tayo magdo-DoorDash dito sa ating lugar at tayo magdi-deliver ng pagkain, At ang oras ay almost 7 p.m., 6:58 p.m. At kung mapapansin nyo po, medyo maliwanag pa kasi ang daylight savings po natin dito ay I don't know kung tapos na o meron. Tapos na yata. Hindi ko alam kung pag maliwanag pa o naging normal na yung ating daylight, naka-off ba yun o naka-on. Hindi ko alam Pero ang alam ko, para nagiging normal na yung daylight. So hindi na yung parang 5 p.m. pa lang sobrang dilim na. Hindi na siya ganon. So ngayon magsi-7 na, nakita nyo. Medyo kita pa natin yung kalsada. Kita pa natin yung ating background. Maliwanag pa, kumbaga parang pahapon pa lang. Pero 7 p.m. na po. Papunta na tayo sa ating pagdideliveran o ating hotspot. Today meron tayong promo na nakuha, that is $4 per trip dito sa West Hollywood. So sana may makuha tayo, sana makarami tayo. At sabi busy daw kasi ngayon nga pala ay linggo tayo ng gabi. So sana busy, maraming mga pamilyang nasa bahay na mag-o-order at tayo ang magdi-deliver sa kanila. Puntaan natin ang tambayan. Let's go! Sa Hollywood, ilaw pa rin, biyahe kahit 10 oras na. Sa kanto ng Venus Sunset, may Pinoy na kumakanta. Hey! Gabing biyahe, pusong Pinoy, DoorDash sa lake, todo kayo, todo joy. Salamat Jesus, sa bawat order ko, bawat takeout, may halong dasal at pagmamahal mo. Guys, meron na tayong first order sa Mendocino Farm. It is a 1 mile and it's $7.25 yata. Hindi ko na naman na-screenshot, obviously, or syempre. Pero nandito na tayo at pipick upin na natin. Tara, samahan nyo ako. Hello, how are you? Okay. I have for LL. Thank you. Appreciate it. Yun guys, na-pick up na natin yung order at nandito na po sa ating lagayan. Sabi ni Apple Maps, it's 8 minutes, 1.3 miles. Papunta na tayo doon. Let's go. Guys, nabigay na natin yung ating unang order. At nahirapan tayong makita yung unit or yung apartment ni customer. Kasi parang nasa looban yata yung kanilang unit. So yung nakalagay dun sa labas na number iba kaysa dun sa medyo sinabi rin niya naman medyo confusing daw yung kanilang unit or yung kanilang apartment, kaya rin siya lumabas. Anyway, pagka bigay natin nun, naka-receive tayo ng another order sa Jack in the Box. 2 bahay ang dadrapan, isang store. Dinecline ko 1.6 miles and $11 siya. Tapos $10 pala. Dinecline ko yun kasi medyo nalalayuan ako sa 1.6. Alam naman natin na hindi naman talaga yan 1.6, pwede maging 2 miles. So sabi ko naman, di ba, mas gusto ko yung medyo malapit. Di bali nang hindi $10, kahit na $6, basta papitik-pitik, kaya natin maiksing places. Pwede natin yung pagtiyagaan, Tapos, eto, nagbigay ulit si DoorDash ng panibagong offer. 2 store, 2 bahay. I think ito yung isa dun sa mga binigay niya kanina Bali, 1.2 miles, sabi niya, for $11. So, kinuha ko na at papunta na tayo doon sa isang store. $5
Fat Salts, tsaka Jack in the Box. Tingin ko nga yun yung unang dinecline natin. Pero dahil nag-iikot tayo, papunta tayo dun sa ating tambayan, medyo lumapit tayo dun sa mga location. Kaya siguro naging 1.2 miles na lang. Plus, meron pang isang additional na binigay. Yun nga, yung Fat Salts. So, bali dalawang store, dalawang bahay ang ating dadrapan. Tara, papunta na tayo. Sa Hollywood, ilaw pa rin. Biyahe kahit 10 oras na. Sa kanto ng Venus Sunset, may Pinoy na kumakanta. Hey! Gabing biyahe, pusong Pinoy, DoorDash sa lake, todo tayo, todo joy. Salamat Jesus sa bawat order ko, bawat takeout, may halong dasal at pagmamahal mo. Pagka ganito guys, napakasarap bumiyahe. Papansin nyo, halos walang sasakyan kasi nga linggo. Pati dito sa sidewalk, wala tayong masyadong kasabay. Kasi most of the time, no? Most of mga people, mga tao, linggo, nagpapahinga sila. Ang alam ko, marami talagang tao pag yung Biyernes. Yan. Sabado, medyo pa konti na, pero linggo, siguro dahil may pasok na kinabukasan, hindi na sila masyadong bumabiyahe. Yun na pala yung Jack in the Box. Doon tayo pupunta. Doon natin pipick upin yung ating order. Ikot lang tayo. Nandito na tayo guys. Pick upin na natin. Check natin kung ready na yung order sa Jack in the Box. Hello, I have for Scotty. Ayun guys, na-pick up na natin. Ito yung order niya, si Scotty to. Ang liliit. Yung sa Fat Salts, ang liit lang din. Tapos itong kay Scotty, maliit lang din. Okay lang. Mas maganda nga yun, di ba? Hindi masyadong hirap yung motor ng ating bike. At hindi lalagay ng maraming space. Importante, ready na. So papunta na tayo. Sino ba ang una natin dideliveran? Sabi ni DoorDash, unahin daw natin si Scotty. So, si Scotty, 1 mile. Tara, puntahan natin. 4 minutes, 0.6 miles. So, dito daw sa stoplight na to, kakaliwa tayo. Tapos dire-diretso. Ulit! It will come. Guys, nag-music ako pero hindi yun nakalagay sa tenga. So naririnig ko pa rin kung ano yung nasa surroundings ko. Kailangan safe tayo sa kalsada. No pwedeng distracted ka pa rin pagka ganito. Pero ginagawa ko lang to pagka yung talagang hindi busy. Kita nyo, ayan Ang pinapatugtog natin ngayon is parokya ni Edgar. Sobra mahilig manuka. Sunod sa kulungan. Malapit na tayo guys. 2nd Street. Kakanan daw tayo. Tapos nandun na. Dito na tayo sa unang drop off natin. Nandito tayo kay Scotty. At check natin. Importante kasi dalawa yung di-deliver natin. Make sure na maibibigay mo yung para talaga kay Scotty. Ito, Scotty to. Tara. Palabas daw siya. Scotty? Yeah, thank you. Appreciate it. Have a good night. Enjoy. Guys, sinand over natin yung pagkain, which is yun naman yung instruction ni customer. Kaya, yeah. Papunta na tayo doon sa second natin na kay Wilson. Check natin kung gaano kalayo. This is 0.2 miles. Napakalapit. Nandyan lang siya sa kabila. Let's go! Na-drop na natin yung unang order. At ngayon, papunta na tayo doon sa second order kay Wilson.
which is nandito lang siya sa kabilang street. Ang tingin ko dito guys, dahil nga mga maliliit na order sila, tingin ko ito yung mga naiiwan no? Mga missing orders. Tapos papahabol na lang to ni DoorDash kasi sino ba naman o-order, di ba, ng ganong kaliit? Parang ranch lang or parang french fries lang, parang ganon. Or pwede rin namang hindi na ipahabol ni DoorDash, refund na lang yung certain amount. Pero tingin ko ano to ganun nga to. Ito yung mga naiiwan. Sabi nasa right daw. Check natin. Nandito na tayo guys. Ang bilis lang. Wala pang siguro 1 minute. Nagkamali pa ako na ikot. Akala ko papagano pabalik pala. Check natin kung ano instruction ni customer. Leave at the door. So papasok natin sa taas. Tara. Nakapasok na tayo dito sa apartment condominium yung customer. I-akit na natin. I think sa second floor to. Sana mga ganito yung makuha natin. Sigurado yung talagang yung distance nila tama. Kasi meron nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, sabihin 1.2 pero 2 miles pala. Ano? Maganda yung elevator dito Malakas ang yanig. Elevator na ganito pag ganito. Second floor tayo. Tara. Ito na siya. There you go. Here's na lang tayo. Second floor naman tayo. Tara. Baba. Mali. Baba pa. Ground floor. Ito, lobby. Lobby through roof access. Ayun na nga guys, the drop or nabigay na natin. Parehas yung order ni customer. That is $11 for the two of them. At tayo ay babalik. Anong oras na ba? It's 8:15. Hanggang 8:30 lang siguro tayo kasi manonood tayo ng War Machine sa Netflix. Maganda yung palabas. Balik tayo dun sa ating tambayan. Medyo malapit tayo doon. At check natin kung meron pa tayong marireceive na order. Either sa DoorDash or Uber Eats. Oh, giliw ko. Tatlong oras na akong nagpapakute sa'yo. Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Kailangan ito pa ba ang kainin? Oh, giliw ko. Guys, meron tayong dinecline offer sa Uber Eats. It is na-decline ko lang ngayon. It is 1.4 miles. $5 lang ang offer niya kaya ako siya dinecline. So sabi ko nga yung mga ganung medyo malalayo, more than $1, more than 1 mile, medyo hindi na natin siya kinukuha. Pinag-iisipan natin siya. Depende na lang kung talaga mataas yung offer. Like kumuha nung kinuha natin before nito, it's a 1.2, 1.4. I think it's 1.2. It's $11. Dalawang store, dalawang tao. So yung mga ganon, medyo pwede natin consider. Hindi naman sa picky tayo sa mga order, pero syempre, kailangan diskarte. Di bali nang sa atin, mabilis, makonti lang yung offer, yung bigay, yung amount, yung dollar, basta mabilis tayo makapalik sa ating tambayan. Kasi pati yung pagbalik mo sa yung tambayan, binibilang mo yon na oras. So kung malayo ka, magta times 2 yung layo. Kasi yung pabalik mo, pwedeng doon ka palang ulit magkaroon ng order dito sa tatambayan natin. So kailangan medyo diskarte rin talaga tayo. Pero meron naman minsan, pagka-drop mo, nakakakuha ka na agad ng order, maganda yon. Pero bihirang-bihira for me na nangyayari yon. Kailangan ko pang bumalik dito
sa ating tambayan para makakuha tayo ng panibagong order. So yun nga, so, kinancel ko ang Uber Eats, 1.4 miles for $5.75. Wait pa tayo. Guys, meron tayo ulit dinecline from DoorDash. Alam nyo guys, ang ganda ng offer. $18 for 2.7 miles. Kaya siya dinecline. Layo eh. Pero ang ganda sana nun. $18 for 2.7. So sabihin mo na 3.5 miles. Kita ka pa rin. Pero di ko trip. Medyo malayo. Mas gusto ko dito lang. At least relax tayo. Una nga sabi ko naman sa inyo, ang ginagawa natin is para makapag-relax, makapagbasa-basa, makapag-exercise. Mga ganun kalayo, medyo hindi natin alam. Ito pa, meron pa tayong isa pang 3.8 miles, $22. So pinagsama-sama nila isang store, 3 bahay. Grabe, layo guys. 3.8 miles, $22. Kayo, tatanggapin nyo ba yon? Hindi ko didecline ko to guys. Sorry pero sorry DoorDash pero didecline ko. Ayoko ng ganito. Masyadong malayo for me. Wala na siguro nagdo-DoorDash. Kasi pati yung mga ganito kalalayo binibigay na sa mga naka-e-bike. Usually, mga naka-e-bike, ang binibigay lang nila, yung alam nila malapit. Kasi syempre, naka-e-bike ka lang eh. Naka-bike, e-bike, mga 1.5, 1 mile, point something. Pero kung malabas ka na ng 3 miles, 2.5, siguro wala nang mga naka-DoorDash ngayon, wala nang nakalabas. Walang nagdo-DoorDash, kaya siguro ganun. Anyway, check pa natin, baka meron pa na mas maganda. Madakakadali tayo niyan. Tayo lang tayo. Guys, may na-receive tayong order at ito ay in-accept natin dito sa DoorDash, 0.2 miles for $5. Ito yung mga gusto natin, ito yung mga sinasabi ko na pwede natin kuhanin. Papunta na tayo sa McDonald's. Tara! Dito na tayo guys sa McDonald's. Check natin kung ready na. Guys, na-pick up na natin. Ito na yung order. Papunta na tayo sa customer. Ang lapit-lapit lang guys. Actually, walking distance lang siya. Oh. And again, ang liit lang noong pinick up natin. Tingin ko mga naiwan lang yan eh. Yung mga missing items na iwan ng kamali ang McDonald's kaya papadala nila ulit. Ang liit lang. Usually di ba pagka McDonald's, pag nakikita nyo yung mga previous video ko, malalaki talaga. So ito maliit lang, parang french fries lang yata laman eh. At ito lang yung McDonald's, ayan, umikot lang tayo eh. Pero may daanan dito ang McDonald's. Tapos ito na, tatawid ka lang dito, kakaliwa. Yan na yun, 1 minute lang pag binike mo daw. Mas mabilis pa kung dito ka dadaan sa harap kasi ako umikot pa ako eh. Oo, ang bilis lang. So $5 ito. Ito yung mga sinasabi ko na gusto natin kasi once na i-drop mo to, 'di ba? Parang andito ka pa rin agad sa tambayan mo. Pwede kang makakuha ulit. At kabisado ko na yung mga store dito, kabisado ko na yung mga pinupuntahan, yung mga apartments, mas madali for me kaysa mga malalayo. Yun yung point ko doon. Tsaka, syempre, mabilis ka nga makakabalik. Hanapin lang natin yung apartment. Tara. Guys, hindi ko alam guys kung ito yun. Walang number dito sa harap. Pero itry ko ilagay yung pin. Pag gumana yung pin, so dito siya. Check natin. So guys, dito nga siya. Kita ko yung pangalan niya. Yan, unlock niya na.
Pupunta na tayo. Tara. So, kaya siya dito. Na-drop na natin guys. Pababa na ulit tayo sa lobby. At I think tatapusin na natin ang ating DoorDash for tonight. Ang oras is 8:56, mag-aalas 9 na po. Sabi ko kay Mrs. last ko na yung huli kong deliver. So ang dami nating na-decline, tatlo, isang 18, isang $22 at isang $10. Tatlong decline, medyo malalayo, kaya naman natin dinidecline. Pero okay lang yun kasi ang habol naman natin is to relax, makapag-exercise. Ngayon, kung hindi tayo comfortable sa ating gagawin, may option naman tayo mag-decline. Salamat ulit sa pagsama. Muli, God bless and always pray. Sa Hollywood, ilaw pa rin. Biyahe kahit 10 oras na. Sa kanto ng Venus Sunset, may Pinoy na kumakanta.